kamusta kayong lahat, no? So, medyo matagal-tagal ulit bago nasundan yung content natin, no? So, etong video na to, supposed to be, dapat last week ko pa to gagawa ng content eh. Dapat last week ko pa to ilalabas. Kaya lang sobrang busy talaga kasi nga exam week ng mga bata, no? So, sobrang hindi nga rin ako mapagparamdam sa mga GC, sa mga WAG squad, no? So, talagang sobrang busy sa mga bata. So, ngayon, itatry kong pilitin na magawa na to para at least matanggal na to sa mga kailangan gawin, no? So, etong WAG squad na to, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, no? Wala talaga akong script pag gumagawa ng content eh. So, itong WAG squad na to, pumasok siya September 13, 2025 yung first discussion namin sa WAG system, no. So around that time, September 13, 2025 last year, doon siya pumasok na maging WAG squad. Okay? So try na lang natin i-patch no yung information, no. So etong na-screenshot ko dito na FX book, hindi na rin to updated. Tingnan na lang natin mamaya yung live updated nung account nung FX book na sinend niya sa akin. Try ko na lang din i-patch to. Dito na tayo magsimula. Sa realizations niya nung time na nakapasa siya sa 30% challenge. Bago natin puntahan yung account na live account niya. Okay. So, sige, basahin ko na lang dito. So, yung first na sinabi niya dito, sabi niya, "Salamat Lord, you are so good. Sobra-sobra for giving us Coach Kai. Our lives are changed forever dahil sa pinagkaloob mong grasya. Salamat din Coach Kai for accepting me sa WAG family. Wala akong sunog sa Forex pero napakadaming sunog sa buhay. I-bless ka pa ni Lord at pamilya mo ng mahabang buhay, no? Nang madami ka pang matulungan kagaya kung maraming talo sa buhay. Realization sa challenge, grabe yung pagka-create ng system. Zero knowledge ako sa Forex and sa lahat ng aking money course, trading and non-trading na ininrolan ko dito lang talaga ako nagkaroon ng tunay na pera." So, sa Forex, zero knowledge siya pero galing na siya sa stock, sa crypto. So, medyo exposed na rin siya sa ibang asset, no? Okay. Napapaisip ako if kasalanan ko ba na nag-enroll ako sa mga course na yun na hindi working sa akin pero working sa iba. Pero naniniwala din ako may perfect timing si Lord na mapunta ako sa tamang coach. Okay, sige. Tingnan natin yung susunod. Number 2. Okay. Number 2, best self-defense of Forex for newbies like me. Sa lot-sizing pa lang nagulat ako, madali ko na estimate yung tinitrade ko. Yung system is preventing me from overtrading unless gusto ko. Number 3, lots of patience is a must. No? Tinakpan ko kasi ang daming detalye na confidential. Okay. So, i-cut ko na lang to. No? Ang dami kong nabasa na Ang dami kong nabasa na very confidential. Try ko na lang tanggalin yun. Okay, so dito na lang siguro tayo mag-proceed sa sa during the time nung first session namin, nung standard kasi yun eh. Sa first session, getting to know muna, meet and greet, parang gano'n. Kilalanin muna yung isa't isa. So, try ko na i-share sa inyo yung small part nung session namin para may idea kayo nung background nung WAG squad nang may-ari nung FX book na ito. Okay? So, currently, yung account niya is 618% yung overall gain, pero yung abs gain nasa 103%, no? Drawdown 20%, tapos yung balance niya at the moment 1,077, equity 1,063. Pero updated na yan kasi nga supposed to be last week pa to eh, no? Updated na yan. I think kanina nung tinignan ko nasa 1,090 plus na yung account. So kumita na yung account ng 1,237. Okay, so bawi na yung course. Deposits 1,2, nakapag-withdraw na siya ng 1,360. Okay, so tingnan na lang natin tong interview ko sa kanya. Actually, group class to. So baka may marinig kayo ibang boses, no?
na hindi siya nagsasalita sa ibang ano niyo. Try ko na lang ipolish yung editing nito na siya lang yung parang kausap ko. Okay, game. Sige. Backstory muna tayo guys kung okay lang sa inyo. Curious Yes lang po. ako. Sige po. Ano yung story niyo? Paano kayo napunta sa trading? Sige po. Sige, sinong gusto mo na? So, bali yun nga, sir, yung story ko na scam ako ng online trading ng ano, no, gold ng 2012. Okay, yung mga ano, yung nagpapa-invest. Tapos Oo, yun. hindi mo na ma-withdraw. Naka-withdraw ko ng mga first few months, tapos after nun, syempre, sunog na. Okay. Anong broker ang pinano sa'yo? Walang broker, sir, eh. Diretso siya, tapos actually, Pay in, pay out. Pay in, pay out. oo. Actually, Okay. ano ako no, na-flag ako ng parang ng bank kasi may pumasok na nagulat sila, parang ilang taon pa lang ako sa work, tapos may pumasok na 50,000 ganyan. Tapos Ah. mga ilang buwan lang 'yon, pero yun nga, naging ano siya, naging burden siya ng utang sa akin nung 2012. Mm. So nagbayad-bayad. Tapos 2019 may nag-present sa akin naman ng crypto, pinsan ko, tapos Mm. NFT. So may Mm. mga burns din dito, pero may mga small, hindi naman small, may big win din, pero karamihan nag-slow rag na or Mm. nag-down na yung hype. So 2022 sa trading ng talagang formal trading, wala akong na-experience, sir, eh, dahil yung may enroll sana ako ng FX nung 2022 kay Adam ko, kaya lang hindi natuloy. Oh. Yun. So, doon na na-stop. Tapos, the rest, puro crypto portfolio. Tapos, yun, naka-hold na lang. Wala na rin ng mga masyadong galaw. Minsan, nagmi-mint pa rin ako ng mga NFT pagka alam kong medyo kayang i-flip. Pero, so Mm. far, yun na yung ko, trading journey. Paano mo ako nahanap? Bali, not sure kung sa Forex kasi, medyo madaming nag-hype ng Forex, lalo na yung gold na nakikita ko. Siguro may mga Ah. previous ako na fina-follow na, or yung isang enrollan ko na nagtuturo din ng Forex. Hindi na ako nag-enroll sa kanya kasi scalping yung turo niya, tapos ng Oh. crypto. Pero hindi Oh. nag-work talaga sa akin eh. Kahit anong nasunog ko na yung $300, wala talaga yung yung strat Mm. na binibigay niya. So nag-stop na rin ako doon. Tapos siguro yung mga succeeding, yung pinsan ko naman kasi may may mga trader din siya na sabi niya, "Kuya, follow mo to," ganyan. Tapos so may mga fina-follow ako, tapos Mm. siguro yung style mo kasi, sir, iba yung kakaiba yung style. So sabi ko, parang mas siguro by discernment lang din na mas okay siguro yung walang hype, tsaka Mm. bashing yung type ng sir, eh, nung style mo, eh. Kaya sabi ko, baka mas yun. Ano yung post ko or video ko na parang nagpa-realize sa'yo na, sige, try ko to, mukhang legit. Ano, Ako ba yung unang interaction ko sa parang more on unas, parang parang medyo ano ba tawag doon? Medyo hindi naman drama, pero medyo sir, yung parang ang dating sa akin, parang nadaanan mo Mm. yung series na hindi mo alam paano mo yung trading kung paano mo kinreate yung WAG system. Ah. Oh. So parang galing ka dun sa parang busy life na dami mong inaasikaso, tapos parang hindi ka pwedeng tumingin ng Mm. trading trading chart on a Ah. parang full-time basis. So parang Mm. kinreate mo siya pero hindi mo siya sinasadya na ma-create na, or hindi mo inisip na may tuturo mo siya to someone or to Mm. group of people na Mm. magagamit namin for trading. Mm. Mm. Yun. Kaya tapos parang medyo yung lungkot na parang may mga series pa na yung lungkot na
minsan di mo talaga maalagaan yung pamilya mo, yung oras, ganun. Yung parang may Mm. ganun ka mga post eh. So, yun. Mm. Yun Mm. yung mga interaction ko na nabasa ko talaga na dinibdib ko. Mm. Mm. Actually, naisip ko sir, parang medyo ano kayo, sabi ko, baka sobrang busy ni sir kasi talagang yung feedback mo ang tagal eh. Sabi ko, ang tagal mag-reply ni sir. Siguro ano. Pero which is good. Which is good. Sabi ko, ibig sabihin, hindi to yung parang hype na nagpapa-enroll lang. Tapos, ah talagang yung pero pag trading trading i-upsell ka or Mm. yung parang sabi ko, Mm. siguro dami ko na rin na-enrollan. Hindi naman trading courses yung madaming na-enrollan. Pero madami ako na-enrollan siguro na growth and yung parang motivational courses before nung mga 20s ako. So sabi ko, Ah. so hindi ganito yung, kumbaga kung ordinary yung program, parang Mm. sabi ko hindi siya yung talagang yung parang mga hype tapos i-upsell ka gano'n. So sabi ko siguro sa lahat sir nung na-experience ko na nagastos ko sa growth courses before. Malayo siya dun sa parang hangga't maaari nga parang ayaw mo kami pa-enrollin eh. Sabi ba? Mm. Parang bahala ka sa buhay mo, huwag kang mag-enroll kung ayaw mo gano'n. Ganun yung sabi ko kakaiba yung yung gano'n na parang hindi siya siguro nga sabi ko nga yung iba nga 'di ba parang sa dami ng ah sa courses nila parang hina-hype nila yung courses pero pagkakakitaan nila Mm. gano'n. So yun kaya sabi ko parang kakaiba masungit sir. Sabi ko parang masungit na busy talaga sa buhay. So Mm. yun yung yung ano ko. Okay. So yun. Yun yung part ng clip nung first session namin, no. Tiningnan ko yung binakread ko yung conversation namin sa page. Nag-inquire pala siya April last year, 2025. Tapos nakapasok siya September na. So April, May, June, July, August, September. So after 6 months, siya naging WAG squad, no. So tingnan natin yung 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 updated na FX book niya. Okay. Ito. Ayan. So, i-refresh na lang natin. Tapos, takpan ko na lang guys yung mga, detail na for privacy purposes ha. Pagpasensya nyo na lang. Okay. Ayan. Dati kasi sa mga old videos ko, hindi ko tinatakpan yung mga details ng WAG Squad, no? Yung mga pangalan, yung mga mukha. So ngayon, hindi pa naman ganun kadami yung followers nung page during that time. So hindi ko na-anticipate na magkakaroon pala siya ng negative na impact, no? So, during that time naman kasi sa akin, bakit hindi ko binablur or bakit hindi ko tinatakpan yung pangalan, para sa akin, kasi para makita talaga na legit yung conversation or ganyan, no? Pero, as nag-grow na yung page, no? Habang lumalaki na yung followers, no? Ngayon, na parang nababombard na sila ng messages, no? Medyo na sila sa privacy nila na bigla na lang yung mga magtatanong ng maraming inquiries sa kanila, no, which is hindi naman nila hiningi na mapunta sila sa ganong situation. So kaya ngayon ang ginagawa ko, maingat na ako sa privacy ng mga WAG squad. Ayan. So ito yung mga pangalan, mga detail mo dito, Babs, takpan ko na lang. Okay. So ayan. Doon kasi sa video kanina, sa may picture, medyo iba pa yung account doon. Ito na yung updated. I-reload ulit natin. I-reload natin. So, nag-start siya last year, November. So, kung naging WAG squad siya September, October, November. After 2 months, nag-live na siya. Okay? Ayan. So, nag-live siya. Balance. Tingnan natin yung balance. So, nag-start siya ng $200 balance. $200 lang yung starting capital nito. $200 lang. Ayan o.
So, nag-deposit siya ng $200. Ayan. Tapos, second deposits niya, 2026 na, May 19, 1,000. Yan. Diyan siya nag-add ng deposits. Pero, nag-withdraw lang din siya. Okay. So, ito yung sinasabi niya na namali siya ng deposit. Kasi meron siyang chat sa akin dati na pinasok niya sa isang account pero dito napunta. So, winidraw niya lang din the same day. Yan o, May 19, 26, naglagay siya ng 1,000. Tapos winidraw niya 1,000. Okay, so supposed to be, eto, hindi magbabago yung apps gain nito. Dapat nito nasa 600 din yung apps gain nito dapat. No? Kung hindi siya namali ng pasok ng deposits. Okay. Pero okay lang yan. Okay lang yan. No problem yan sa akin. Importante naman, kumita siya. Kumita yung account, mababa yung drawdown. Nasusustain. Maganda yung equity curve. Ayan. So, eto $200 lang guys, no? At least maging encouragement to sa inyo na lagi kong inuulit-ulit na pagdating sa trading, especially sa Forex, no? Hindi dito labanan ng malaki yung kapital. Sa stocks, pwede maiintindihan natin yon sa Philippine stocks, no? Labanan talaga ng kapital doon kasi para ma-enjoy mo yung konting movements ng blue chips, kailangan malaki yung nilagay mong positions, di ba? Dahil nga manipis yung liquidity doon, mabagal yung movement. Dito sa Forex, dahil sobrang taas ng liquidity dito, tapos may leverage pa, pwede mong mapalago yung pera mo kahit na maliit yung starting capital mo. Diba? So, hindi rin guaranteed na malaki yung capital mo, sobrang laki ng capital mo, is magiging profitable ka na, no? Recently, alam naman natin yan. Ngayong week lang na to, ang daming nasunog na mga 6 digits na cent account. Di ba? Ay, nako. Anyway, positive vibes lang. So, yun. Congratulations, Pops, no? Keep it up. Ayan. So, reload ulit natin. Ayan lang. Very quick lang, at least na nagawan ko na to ng content. Meron akong listahan ng mga things to do, mga things na kailangan ko gawa ng content, kailangan ko interviewin sa podcast. Ang haba na ng listahan ko, no. Hindi ko talaga magawa ng oras. Medyo busy talaga sa mga bata. Tapos this upcoming 1 to 2 months, no. Mabibisi pa kami sa travel. Meron kaming family travel, no. Tapos may mga inaasikaso pa ako sa ibang part ng family affair. So, sobrang busy talaga. Kaya dyan sa page, no, wag pasensyaan nyo na kung ang tagal ko talaga mag-reply, no? Or minsan, may nagre-reply na auto-reply, mga auto-reply. Sagutin nyo lang ng maayos kung anong background. Para pagka nag-backread ako, medyo hindi na ako magtatanong anong background nyo kasi sinagot nyo na yung auto-reply. Okay? No? Pagpasensyaan nyo na rin, guys, no? Sabi ko nga, for this coming 1 to 2 months, sobrang magiging busy talaga ako. Baka maglaylo ako, hindi nyo ako maramdaman sa page, no? Meron kaming pupuntahan, family affair, sobrang busy talaga, no? And yun, bawi-bawi na lang ako. Pag may time, try ko magparamdam, try kong no? And yun lang, importante naman is, andito tayo, buhay. Alright guys, no? Maraming salamat ulit sa oras and pagpalain po tayong lahat, no? God bless.